So tayo po ay papasok sa chapter 2 ng ating London Baptist Confession. Now, mapapasin po natin, in chapter 1 ng ating confession, ito po ay patungkol sa banal na kasulatan. What the Word of God is. The Word of God is God-breathed. The Word of God is infallible. The Word of God is our source of direction for all religious controversies, doctrine, and instruction. Pero pagdating po dito sa chapter 2 of the confession, this is solely and strictly sa persona ng Diyos. When we think about sino po ang Diyos, iba-iba po ang sagot ng mga tao sa labas. Ang Diyos ay yung kalikasan. Ang Diyos ay iisang persona lang. Ang Diyos ay babae. Ang Diyos ay ito. Ang Diyos ay baka. Ang Diyos ay hayop. Lahat ay Diyos para sa kanila. Pero bilang mga Kristiyano, ito ang naging patotoo ng ating mga kapatid na Reformed Baptist. Paragraph 1, chapter 2. Ang ating Panginoon ay buhay at iisa, bilang natatanging tunay na Diyos. At siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. At ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakakaunawa o nakakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. Siya lamang ang dalisay na espiritu. Di nakikita, walang katawan o parte ng tao, at hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin tulad ng tao. Siya ay walang kamatayan at namumuhay sa isang liwanag na hindi kayang lapitan ng tao. Hindi siya nagbabago at siya ay nasa lahat ng dako, walang hangganan. Hindi kayang unawain, makapangyarihan, walang hangganan sa lahat ng bagay. Siya'y kabanal-banalan, pinakamatalino at pinakamalaya at ganap. Siya ay kumikilos sa lahat ng bagay ayon sa kanyang matuwid at di nagbabagong kalooban. Upang mabigyan niya ang kanyang sarili ng kalulhatian. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Siya ay nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso. Makatarungan siya sa lahat ng kanyang paghatol, napopoot sa lahat ng kasalanan, at hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan. Now, I must confess to you mga kapatid, perhaps for the next several Sundays in our Sunday school, nandito lang po tayo sa paragraph 1. Kailangan ko po maipaliwanag po sa inyo sa tulong po ng Diyos kung ano po yung mga attributes and descriptions na binigay po dito in the confession. So ang uunahin po natin yung tinatawag na first clause of the confession. Ang ating Panginoon, our Lord, is the only living God, bilang natatanging tunay na Diyos. Now what does that mean, that God is the only living God? When we talk about God mga kapatid, o Diyos, sa Biblia, lalo na po kapag binasa po natin ang Deuteronomio 6, talatang 4, sabi ho doon, pakinggan ninyo o Israel, si Yahweh ay iisa. Si Yahweh ang ating Panginoon. Now, the Christian doctrine of God teaches us that God is one. Kapag sinabi po God is one, it does not mean ang Diyos ay iisa sa kanyang persona. Kapag sinabi po ng Biblia na ang Diyos po ay iisa, it doesn't mean that ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo are all the same persons. In the ancient church, may mga lumitaw na mga huwad na doktrina na masasabi po natin maituturing heresy laban sa Ebanghelyo. Halimbawa, para sa mga ibang reliyon at sa mga ibang kulto, ang paniniwala po nila na ang Diyos ay iisa simply means that ang Ama, Anak, at Espiritu ay iisang persona. Yung ganyang klaseng doktrina ay tinatawag po Unitarianism.
Kapag sinabi po yung doktrina, Unitarianism, walang tatlong persona, iisang persona lang ang Diyos, ang Ama siya rin ang Anak siya rin ang Espiritu Santo. Unitarianism. Bukod pa ho dito, may lumitaw din na mga sinaunang heresies na ganyan din ang kanilang katuruan, kaya lang may halong modification. Ito ay tinatawag modalism. Ano hong ibig sabihin ng salitang modalism? It means, bago dumating si Kristo sa mundo, ang kanyang orihinal na anyo, siya ay Ama. Nung buwaba ang Ama, siya ay nag-anyong Hesukristo. Nung siya'y umakyat na sa langit at bumaba muli, siya ay nag-anyong Espiritu Santo. Modalism. Isang persona, iba-iba lang ang anyo. And then, may tinatawag Arianism. Ito ay isang katuruan na naniniwala na ang Diyos Ama, siya lang ang tunay na Diyos. Pero, pagdating kay Kristo, siya ay isang espesyal na nilalang. At ang Espiritu Santo ay isang kapangyarihan. Arianism. Yan ang mga huwad na doktrina na lumaganap sa sinuunang simbahan na itinuturo po ngayon in the churches. Modalism, ito ang tinuturo ni T.D. Jakes. Yan ang itinuturo ni Stephen Furtick. Yan ang tinuturo ni Michael Todd. Mga sikat na mga ngaral, pero itinuturo po nila ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, dahil iisa sila, iisang persona na nag-iiba lang ang kanyang anyo, depende sa tungkulin na kanilang gagawin. Pero ano ho ang ibig sabihin ng ating mga kapatid na ang ating Panginoon ay buhay at iisa na tatanging tunay na Diyos? Kasi nasa Deuteronomio yun eh. The Lord our God is one. What does that mean? Ang ibig sabihin po mga kapatid, ng salitang our Lord, the Lord or Yahweh our Lord is one, ang sabihin po nito is, He is the one true living God. Sa lahat ng mga huwad at peking Diyos-Diyosan, siya lang ang tunay at buhay na Diyos. Pero here is where the tension comes in. Paano naging tunay na Diyos ang Diyos kung siya ay Trinidad? Isa, pero tatlo. Paano naging isa yon? Yan ang nagiging tutol ng ating mga minamahal na mga Muslim. One does not mean three. Three does not mean one. So paano naging iisa ang Diyos pero tatlong persona? Hindi na isa yon, tatlo na yon. Tatlong Diyos-Diyosan. Hindi ho. When we say, according to the Bible, that God is one, what we mean by this is, we're talking about the being of God. At ano pong ibig sabihin po ng being of God? What makes God God? Number one, He is omnipotent. Number two, He is omnipresent. And number three, He is omniscient. Ngayon, kapag yung tatlong bagay na yan ay wala sa tinatawag na Diyos, hindi siya pwede maging Diyos. Bakit ang Diyos ay Diyos? Dahil He is all-powerful. Kaya niyang gawin lahat. He is omnipresent. Hindi ka pwede magtago sa Kanya. His presence is all over. In heaven, on earth, lahat. His presence is there. He's omniscient. He knows everything. Nababasa niya ang puso. Alam niya yung bilang ng ating mga buhok. Ngayon, kapag yung tatlong bagay na yan ay nasa isang bagay o persona, ang tawag ho doon, Diyos. So, what makes God God?
He's omnipotent, omnipresent, omniscient. Now, ang tanong, sa Biblia, sino yung binabanggit na may ganyang klaseng katangian? Father, Son, Holy Spirit. So, who is the one true living God that is omnipresent, that is omnipotent and omniscient? The Father, the Son, the Holy Spirit. Now here's another question. Pastor, I still don't get it. How does one become three? Yan yung binabanggit po ng Biblia, mga kapatid. As high as the heavens is from the earth, so are God's ways higher than our thoughts. Now, if God could be understood na ganun-ganun lang, He's not God. Kaya mahirap unawain kung sino po ang Diyos, dahil ang Diyos ay mas mataas kesa ho sa atin. Tayo, we are limited in knowledge. So hindi ho natin mauunawaan ang isang Diyos that is unlimited in knowledge. We are limited in power. Kaya hindi natin magagawa ang nagagawa ng isang supernatural, infinite, powerful God. Tayo, kagaya ni Satanas, limitado po tayo sa mga pinupuntahan natin na lugar. Ang Diyos, sabi po sa Salmo 139, basahin nga po natin mga kapatid, Salmo 139, napakaganda po nito. How do we know that God is omnipresent? Basahin po natin. Salmo 139. At basahin po natin dito sa talatang 1. Kitang-kita ho natin dito yung omnipotence, omnipresence, omniscience of Yahweh. Psalm 139, talatang 1. Panginoon, siniyasat niyo ako at kilalang kilala. That's omniscience. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita ay alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama, that's omniscience. At kinakalingan niyo ako sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Ang pagkakakilala niyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ko kayang unawain. Paano ba ako makaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako makapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y iyong patnubayan at tulungan. Maaaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw. Dahil para sa inyo pareho lang ang dilim at ang liwanag. So dito, kitang-kita ho natin mga kapatid, that when we say with our Reformed Baptist brothers na ang Panginoon ay buhay at iisa, it simply means sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng tao, ang Diyos lang ay hindi nilikha ng tao. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na makapangyarihan na may likha ng lahat ng bagay. Pero kung tatanungin ho natin, sino yung tunay iisang Diyos na yan? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. How that works, we will never know. Kagaya po nito mga kapatid, if we have a beginning, then who was the beginning of God? Wala. Ang sabi ng Biblia, in the beginning, God was already there. Pero ano po ang pangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran? Si Yahweh. At sino ho si Yahweh? Ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang ang Panginoong Hesukristo ay Yahweh. Ang Ama ay Yahweh. Ang Anak ay Yahweh. Ang Espiritu Santo ay Yahweh. Kaya this afternoon mga kapatid, in the first clause ng ating pag-aaral of chapter 2,
we need to understand what it means that God is one. Hindi isa sa persona, kundi siya lang ang iisang omnipotent, omnipresent, omniscient na ibinunyag ang kanyang sarili sa pamagitan ng tatlong persona. Other than that, why God is 3 not 4? I don't know. Hindi ko ho alam. So that being said, does anyone have any questions this afternoon? Meron po ba tayong mga katanungan sa ating confession this afternoon? Brother June, may tanong po kayo? Okay. Nagkabot tayo ng ulo. Okay. Anyone else have any questions about yung napag-aralan? Okay. Well, kung naging klaro ho, purihin ang Panginoon. The God that we serve is the one true, living, and only God. As we pray.